Kritikal ang lagay ng ilan sa mga alagang aso na nasuffocate sa usok matapos ang sunog sa San Juan City. Ang ilan sa mga nasaklolohang aso nasawi kinalaunan. Nakatutok si Katrina Son. Isa-isang inihiga ng fire volunteer sa mga asong ito kasunod ng sunog sa isang bahay sa Barangay Santa Lucia, San Juan City. Ang ilan sa fur baby kinailangang bigyan ng atensyong medikal matapos masuffocate sa usok. Kwento ng isang fire volunteer, nagsimula ang apoy sa isang kwarto ng bahay. Some small fire involving a single room ng isang big house. Tapos yun, nandoon yung mga dogs niya. Sobrang dami, mga pets nila. Tumulong na rin daw ang asawa ng veterinaryo para mas mapabilis ang pagtulong sa mga aso. Base sa nakalap nilang datos, aabot sa 10 ang alagang aso ng nasunugan. 4 dito ang namatay, 4 ang naging kritikal at hanggang 30 ang nasuffocate. Muli nilang binalikan ang mga asong nasunugan. Dito nalaman niyang may dagdag pang 3 aso na kritikal hanggang ngayon. Nakakalungkot din umano na namatay rin kinalaunan ang isa sa 4 na asong naisalbak. Sinubukan naman ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng mga nasunugan, ngunit tumanggi sila. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Sa kabila po ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na iban ang lahat ng pogo, may ilang nag-ooperate pa rin daw at lumipat lang daw ng lugar. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, humihingi sila ng tulong sa pulisya at LGU para mahuli ang mga pogo at scam farms. Nanawagan din ng isang kongresista kay Interior Secretary Benhur Abalos na agad ipasara ang natitirang 200 illegal na pogo at utusan naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang NBI na tumulong. Sinusubukan pa namin kunan ng payag sina Abalos at Remulla. Unang sinabi ng Bureau of Immigration na binigyan ng hanggang October 15 ang 100,000 dayuhang tauhan ng pogo sa bansa na i-downgrade ang kanilang work visa para hindi ma-deport. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Marcos na dapat wala ng pogo bago matapos ang taong ito. Mahigit 10,000 at 400 ang sumabak sa unang araw ng 2024 bar examinations. Nakatutok si Von Aquino. Masayang sinalubong ng well-wishers ang mga bar examinee papasok sa UP Diliman sa Quezon City. Gayon din sa San Beda University at University of Santo Tomas. Nakabilang sa 13 local testing centers sa bansa para sa 2024 bar exams. Ayon kay Associate Justice Mario Lopez, chairman ng 2024 bar examinations, mula sa mahigit 12,000 applicants, 10,483 ang tumuloy sa pagsusulit ngayong araw. Mas mataas kumpara sa 10,400 examinees sa Day 1 ng bar exams 2023. Of course, we are a little bit higher because it was a carryover of those who did not make it or failed in the previous bar exam. Digital format ulit ang exam pero tiniyak ng Supreme Court na ligtas ang sistema mula sa pandaraya. May multiple examiners din daw kada subject kaya mas mapabibilis ang checking. Dahil dito, inaasahan ng Supreme Court na sa Disyembre ay mailalabas na ang resulta ng bar exam. Sa January 24, 2025 ang oath-taking ng bar passers. Payo ni Associate Justice Lopez sa bar takers. Balance your physical and mental health. There is no good health without good mental health. Kailangan natin yan. May exams pa sa September 11 at 15, pero may contingency plans naman kung sumama ang panahon sa mga araw na yun. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Dahil birth season na, nagparamdam na ang American music legend na si Mariah Carey. Nag-post sa social media si Mariah ng maagang pamaskong pagbati para sa mga Pinoy. Kalaki pang isang link sa kanta niyang All I Want for Christmas is You. Bati niya, it's that time of the year na para sa Pilipinas. Wish din niya ay safe and well ang mga Pinoy. Hindi na lang team labas ang mga turista para magpa-picture sa The Mansion sa Baguio City. Bukas na po sa publiko ang summer residence ng First Family at ang Presidential Museum sa loob. Silipin po yan sa Pagtutok Live ni Claire Lacanilao Dunca ng GMA Regional TV. Claire?
Pia, formal na ngang ipinasilip sa publiko ang Presidential Museum of the North sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos dito sa Baguio City. Bukas na ang gate ng The Mansion sa publiko, ang summer residence ng First Family sa City of Pines. Masisilayan na ng publiko ang Presidential Museum na may 7 gallery at tampok ang iba't ibang kontribusyon ng mga naging pinuno ng Pilipinas. May guide kada silid na nagpapaliwanag sa mga art display at kasaysayan ng mga nagdaang administrasyon. Naroon din ang portraits ng mga dating First Lady. People can come inside and take pictures inside so that the people can learn about their history, about the presidents. This is also very important in unification. A 20 people capacity. So, one, to protect the artifacts. Two, to make sure that you enjoy and you really learn from the experience. Malaking tulong nga itong pagbubukas sa publiko ng Presidential Museum dahil malaking tulong ito hindi lang sa turismo kundi malaman ang mayaman na kasaysayan at kultura ng bawat namuno dito sa Pilipinas. Ayon sa Department of Tourism, malaking tulong ito para mas mapaunlad ang kasaysayan at kultura ng bansa. Mabibigyan ang ating mga turista, both international and local, an insight into the histories and legacies of our presidents. Tiniyak din ng kagawaran ang pagsasaayos ng mga infrastruktura para mas maging accessible ang iba't ibang tourist destinations. We will make sure na masasali sa tourism circuit yung Heritage Mansion po na ito. Pia, bukas naman ang Presidential Museum dito sa The Mansion mula 9 a.m. hanggang 5 p.m. tuwing Martes hanggang Linggo. Mas maganda raw kung mag-book online. Pia. Maraming salamat, Claire Lacanilao, Dungka ng GMA Regional TV. New sports heroes na posibleng maging world champion sa mga dapat abangan sa NCAA Season 100. Tiyak daw na mangingibabaw ang tiyaga at katatagan ng mga atleta ayon kay GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon. The resilience and perseverance are marks of the true spirit that shape the human being. The pillars of strength that define NCAA, the first athletic league of our country, established in 1924. Sa Game 1 ng men's basketball na naig ang Season 99 defending champions na San Beda Red Lions kontra sa Season 100 host school na LPU Pirates sa score na 79-63. Wagi naman ang Benil Blazers kontra sa Mapua Cardinals sa Game 2 sa score na 78-65. Matindi rin ang laban ng San Sebastian Stags at Letran Knights kanina. Nanalo ang Stags sa score na 91-84. Sa laro naman ng Arellano Chiefs at EAC Generals, natapos ang laban sa score na 87-80. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.